Ito po ang magiging balita natin for today. PRRD, yayariin ng palasyo. Pambira. Yan naman talaga ang gusto nila eh. No? Mamaya pag-usapan natin yan ha. Isiniwalat. O, sino? May pasabog. Ha? Kinumpirma ito na parang siya ang naglabas na ang plano ng Malacanang patungkol kay PRRD. Pangalawa, isang bilyonaryo pinag-iinitan ang sikat na politiko. Yan ang target. Itong bilyonaryo na to. Bakit pinag-iinitan itong mga sikat na politiko? Bilyonaryo po. Pati Dolomite, dinamay pa. Ayan, ako, grabe, no? Painit ng painit talaga ang nangyayari na po sa bansang Pilipinas. Yung nananahimik na Dolomite, damay. Pang-apat, si Lacson ay espiya Nino. Yan. Okay? Yan lang po ang magiging balita natin sa ngayong araw na to. Yan lang ang ulo ng balita pero marami pa po tayong pag-uusapan kaya sana po ay masubaybayan ninyo, mapanood po ninyo itong aking vlog simula sa simula hanggang sa matapos. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Maya konti saka natin pag-uusapan sa bandang gitna po o dulo yung planong ipapatay si PRRD. Pero dito muna tayo dahil napaka-importante nitong sinabi ni Trump. May connection po ito sa Pilipinas. Ito, sige. Pasok! Distinguished and respected President of China, and we will be having some discussions. I think we've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for... Yeah. Great leader ang China. Great country ang China. At magkakaroon ng magandang relasyon si Trump sa China. Trump, pro-China ka, komunista ka. Ang sakit mo, Trump. Patay kang bata ka. Paano na yung narrative? Hindi ko na ipi-play lahat yung buong kasi baka ma-copyright tayo, no? Pero ang sakit nito, ang sakit mo, Trump, ang sakit mo sa banks, pakiayos yung banks ko. Maraming adik magagalit sa Pilipinas ngayon. Magre-react. Ito sabihan ko kayo ito yung mga magagalit, ito yung magre-react ngayon. Yung tipo masasaktan ng puso, manggagalaiti, magagalit kay Trump at etc. Yung mga adik, nako, yung mga bangag, nako, pambira, masakit yan. Ang sakit mo. Oo, paano yung naratibo na dapat kalabanin ng China? Nakipagkaibigan ka sa China, pinuri mo pa ang China. Naku, pambihira. Ito pala si Trump, pro-China. Yari yung mga bangag. Ito pa, yung mga komunista sa Pilipinas na sinasakyan din yung naratibo nila na kailangan ng Pilipinas magalit sa China. Dapat tayo ay hindi pro-China. Dapat tayo ay anti-China. Yun ang mga sigaw ng mga yan. Ito pa yung mga kain suka. Yung kumakain ng tae. Yung mga sip-sip. Kay Bongbong, ako sakit. Paano na yung naratibo nila? Ano kaya ang gagawin nila, no? Matindi ito. Kasi alam naman natin, di ba? Laban nila ito eh. Yung galit ng tao, kasi alam nyo, this is very important doon sa mga magnanakaw. Bakit? Galit na galit ang taong bayan eh. So, para ma-divert mo yung galit ng taong bayan, kailangan ipakita mo, inaapi kami ng China. Kawawa naman kami. Inaabuso kami ng makapangyarihang bansa dahil kami ay maliit lang. Dapat lumaban tayo. Dapat makipagpatayan tayo. Dapat tayuan natin ang China. Di ba? So, importante sa magnanakaw yon para yung galit natin sa mga magnanakaw
yung mastermind ng ghost projects malipat sa China. Yung kahinaan ng gobyerno na ito, tayo ay magsama-sama para yung galit natin mapunta sa China. Ganun ang gusto nila mangyari. So, sumisip-sip sila. 'Di ba? Ang ang strategy nila, nagpapalakas kay Trump. Payagan namin yung EDCA at babanata namin yung China. Pangalawang beses na to, binakbakan ni Bongbong 'di ba? 2 beses din siya binasag. Una, binasag siya ni Trump. Pangalawa, binasag ulit siya ni Trump at sa mga ibang ano. Hindi nila kaaway ang China. Ang problema sa atin, away tayo ng away sa China. Yan bang matatapang na yan? Sa tingin nyo, susugod yon? Sinong mamamatay dyan? Yung mga sundalo natin, hindi naman natin laban yun. O kita mo, nilaglag ka ng Amerika. Ito, importante yan. Dapat nating maintindihan. Kayong mga kumakain ng tae ni Bongbong Marcos, kayong mga dilawan, huwag niyong utuin yung mga Pilipino. Kasi lahat yan, Bongbong Marcos, makinig kang mabuti. Lahat yung mga yan, plastic. Hindi po si Trump Lahat po yan, gamitan ng gamitan. Parang si Bongbong. Ginamit lang si Sara. Ginamit si Duterte. Nung nakapwesto na, wala na siyang gamit, kailangan tapyasin na ang Duterte para makaupo. Same thing with US. Akala mo kakampihan ka niyan? Pag wala ka ng silbi, at pag yung pag-aaklas ng taong bayan, grabe na, laban kay Bongbong Marcos at doon sa mga mastermind ng korupsyon, akala mo kakampihan ka ng Amerika? Huwag kang tanga. Weak ka pero huwag kang magpakatanga. 'Di ba? Akala mo yung dilaw, kinakampihan ka niyan? Lintikan din manggagamit 'yan. Ang gusto niyan, sa dulo, sila ang hahawak para makalaban ng Duterte. So ginagamit din yung naratibo nung anti-China. Dapat ang Pilipinas. Wala naman tayong gera Matagal na tayong walang gera. Pumasok lang to si Bongbong Marcos, bigla tayong nagkagera. Silang dalawa ni Tariela. Pambihira. Tingnan nyo po itong susunod. Sinabi etong sinagot ni Kiko Barsaga, swak na swak sa banga. Ang sabi ni Tariela, again, ang issue ng WPS is not represented by any political quarrel. Uror! Anong hindi political quarrel? Mga uror. Whether you supported the former administration or this current administration, ang laban ng WPS dapat din nating ginagawang isyong politikal. Ito ay laban nating lahat ng bilang Pilipino. So para sa kanya, walang pulahan dito. Walang loyalista. Walang kain tae. Walang kain suka. Walang dilawan dito. Walang pinklawan dito. Walang DDS. Ito'y laban natin kontra China. Anong sagot ni Kiko? Kayo lang ni Romualdez at Marcos may paki dyan. Nanakawan nyo kami, tapos idadamay nyo kami sa laban sa China. Mismo, pasok sa banga. Magnanakaw kayo, may mga ghost projects kayo. At sinabi pa nga ni Kiko Barsaga, pati dyan sa inyong lugar may ghost projects. Hindi lang sa baha, patungkol kahit sa sundalo, may ghost projects. Kaya nga nag-away di umano si Torre tsaka si John Vic, di ba? Dahil gustong pasukan ni Saldico at hindi pumayag si Torre. Gustong pasukan ng ng insertion. Nag-away sila. Ngayon, kayo magnanakaw. Tapos bigla tayo may problema sa China. Yan ang sinasabi ko. Para ma-divert yung galit natin, hindi sa nakawan magalit. Huwag tayong utu-uto. Huwag tayong gumaya sa pinklawan. Inuuto kayo ng mga pinklawan. Inuuto kayo ng mga loyalista. Inuuto kayo ni Bongbong. Para tuloy-tuloy lang sila ng nakaw, tayo galit sa China. Luko-luko. Ang tanda ko na, wala naman tayong away sa China. Pumasok lang si Bongbong, bigla na tayo may away sa China, biglang papasok tayo sa gera. Ang tahi-tahimik ng buhay ko. Di ba? Ang tahi-tahimik ng buhay natin, bigla tayo magkakagera. Ano nangyari? Di binasag sila ni Trump.
Alam mo, Bongbong Marcos, mahina ka talagang leader. Ah, inuutukan nitong mga nasa paligid mo na siguro sinasabi nila ito ang gawin nating naratibo. Hindi, hindi ka lulusot. Wala kaming paki sa China. Kasi alam naman natin hindi naman tayo sinakop ng China eh. Sino ba sumakop sa Pilipinas? Eh, di ba Amerika pa nga? Sino nagpapahirap sa atin ngayon? Yung EDCA. Eh, kanino ba yung EDCA? Sa Amerika. So, pag nagkagera sa China at saka Taiwan, damay tayo. Dahil sa Amerika. Bakit China? Hindi po tayo pro-China. Ha? Baka sasabihin nyo pro-China. O, bahala kayo. Pero kung tatawagin nyo DDS na pro-China, tawagin nyo rin si Trump pro-China. At least kami, hindi namin sinasabi na makikipagkaibigan kami sa kanila. Si Trump nga eh. Oh, nakikipagkaibigan. 'Di ba? Ang sakit mo, ang sakit. Ang sakit nito dun sa mga kumakain ng tae. Ha? Ang sakit to ng kumakain ng suka ni Bongbong Marcos, 'di ba? Eh di durog na 'yun. Anong palusot gagawin nila diyan? Wala, tapos sila diyan. Ito po, next tayo. Okay. Mamaya muli pag-usapan natin bakit itong palasyo ay gustong payari si PRRD ng slow death. Di umano, pero mamaya yan. Ngayon, ito muna tayo. Okay? Itong napaka-importante sa kanila kay Gutesa. Bakit ba ito ang pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno natin ngayon? Pag-usapan natin. Alam mo, Gigi, importante ito para matiyak natin na hindi nga nakikialam ang mga uniformed personnel, partikular sa investigasyon dito nga sa sinasabing anomalya sa flood control project. Kanina, tinanong natin si AFP Chief of Staff General Romeo Browner tungkol nga dito sa sinasabi ni dating Congressman Mike Defensor na nasa kustodiya na ng Marines. Ito ngayon ang usapin dito. Sabi ni Defensor, etong si Gutesa nasa kustodiya ng Marines. Ang sabi naman ni Browner, wala. Ang sabi rin ni Lacson, wala. Ang tanong, sino ang nagsasabi ng totoo? 'Di ba? Kayo ilagay niyo diyan sa comment section, sa tingin ninyo sino nagsasabi ng totoo? Pero higit pa roon sa tanong na 'yon, merong mas importanteng tanong. Mamaya. Itong si Gutesa. Ang sabi dyan ni General Browner, wala siyang personal knowledge tungkol doon sa lokasyon ngayon ni Gutesa, pero pinaiimbestigahan daw niya, tinatanong daw niya doon sa mga kawani ng mga militar kung totoo yung sinasabi ng dating kongresista. Pero sakaling nasa kustodiya nga daw yan ng AFP, wala naman daw silang intensyon na itago itong si Gutesa. Ayan, para sa kay Browner daw, hindi niya alam, wala siyang personal knowledge dito sa lokasyon ni Gutesa. Ayan, maliwanag yan Ang tanong dyan kung meron bang violations. Kung totoo na meron ngang mga militar na kumukupkup dito kay Gutesa, ang sagot dyan ni General Browner, depende yan daw sa intensyon ng mga militar na kumukupkup dito kay Gutesa. Kung ang gusto lang naman daw ay proteksyonan yung kanyang buhay sakaling totoo na meron siyang death threat, ay ibang usapin daw yon. Ibang usapin din daw kung halimbawa ipinoproteksyonan siya dahil gusto siyang patigilin sa pagbibigay ng testigo. Yun. So dalawa yan. Illegal ba yung pag-aano kay Gutesa? Kung sakaling hawak ng Marines si Gutesa at pinoprotektahan. Kung for protection purposes, okay lang yon, legal. Pero kung para pigilan siya magbigay ng testimony, maraming mananagot na Marines. Yan po according to Browner. Naritong pahayag ni General Browner. I have no personal knowledge po kung talagang nandun sa Philippine Marines si Gutesa. But let me make it clear na wala pong intensyon ang Armed Forces of the Philippines na itago yung mga witnesses natin. No? In fact, tutulungan pa ho namin yung korte or kung anumang mga ahensya or bodies, investigating bodies na i-produce yung mga witnesses natin, no, para makatulong po sa ating investigation, lalong-lalo na po laban sa korupsyon. Higi para sa kaalaman ng mga kapatid natin, itong si Gutesa, una siyang lumabas doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nung ang chair pa ay si Senador Marcoleta na nagpakilala bilang dating staff ni Congressman
Ito issue dyan. Sabi nga ni Lacson, kasinungalingan. Fakery ang tawag dito ni Lacson. Ha? Wala daw, hindi daw, di umano hawak ng Marines. Okay? Hindi raw hawak ng sundalo. Pero si Browner mismo, sabi niya, hindi niya alam, wala siyang personal knowledge kung hawak nga siya o hindi. Pero halimbawa na lang, halimbawa, malay ninyo, andito si Gutesa sa ilalim. Gutesa, labas ka nandyan, Gutesa. Sa tingin nyo, aamin ako. Nandito si Gutesa. Hindi, di ba? Kaya nga mo tinago eh. Kasi para proteksyonan. Dahil alam mo, may danger sa buhay ni Gutesa. Hindi mo naman itatago yan kung alam mong safety yan. Di ba? Ibig sabihin, pinoproteksyonan siya ng kasamahan niya. Loko-loko ba yung mga Marines para sabihin, ay di, tinatago namin. Yes po, pwedeng alam nyo na tinatago namin, pero hindi namin naaminin. Naiintindihan? Normal yun. Kasi pag inamin mo, ipalalabas sa'yo. Di kawawa, nilaglag mo yung tao mo. Kaya mo nga tinatago kaya kasi pinoproteksyonan mo eh. 'Di ba? Alam mo yayariin eh. Bakit mo aaminin? Tinuman tong mga to parang tanga eh. Kasi yun ang sinasabi nila, 'di ba? Hindi namin hawak, gano'n. Saldico, siya raw yung sinasabing naghahatid ng pera sa bahay ni dating House Speaker Romualdez na kung matatandaan natin, itinanggi rin naman ng mga nasabing kongresista yung kanilang involvement dito sa sinasabing anomalya. Sa panig naman ng Navy, itinatanggi nila na kinukupkup ng Marines etong si Gutesa. Ganyan din ang pahayag ni Senador Ping Lacson. Base daw sa mga impormasyon na nakuha niya, wala sa kampo ng Marines etong si Gutesa, kaya tigilan na raw sana yung pagkakalat ng mga ganitong peking balita. Ayan, fakery. Ayan yung sinasabi natin. Ito ang tanong dyan. Bukod sa aaminin ba yan ng Navy o Marines o kung sino mang tao, sabi ko nga, kung tinatago ko, aaminin ko ba? O di ba? Malay mo, andyan si Gutesa. Hello, Gutesa. Shot tayo mamaya. Di ba? Malay mo. Pero ito ang tanong dito. Bakit ba obsessed ito si Lacson kay Gutesa at saka doon sa notaryo? I mean, nakakahalata na ako sa iyo, Pinky. Parang pinoproteksyonan mo si Tambi. Ikaw ba ay sumasahod kay Tambi? Hindi, ako ay nagtatanong lang ha. Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Pero yung galawan mo, medyo kakaiba. Nakafix ka ron. Isipin mo. Sinabi na dapat si Tambi at saka si Saldi ang pinapadalahan ng pera. Pero ang gusto mong imbestigahan, si Gutesa. Kung sino-sinong gusto mong imbestigahan. Hindi si Tambi at saka si Saldi. Anong nangyari sa'yo, Pinky? Tapos ano ka, di ba? Uniform ka. Naging chief ka pa before. Okay? Ikaw ay parte ng pulis. Mataas ang iyong ranggo. Parang medyo katangahan na tatanungin mo at sa tingin mo aamin sila na tinatago nila. Of course, hindi nila gagawin yun. Parang wala ka namang intelligence niyan. Di ba? Hindi po pwede. Ito si Lacson, parang hindi niya naiintindihan yung galawan dyan. Di ba? Sabi ko nga, may danger. Alangan namang ilaglag nila yung kasama nila. Di ba? Ang tanong dito kasi, alam mo na ikukumpara ko to sa vlogger. Ito, observe nyo tong mabuti ha. You will know them. Bakit? May mga bumabanat kay Bongbong, pero hindi binabanatan si Tambi. Pero DDS daw siya. Ingat tayo doon. Wala po tayong pinagbibintangan. Kayo po ang observe. Meron naman na DDS daw, binabanatan si Tambi, pero hindi mabanatan si Bongbong. Observe them. Ako naman kasi observant lang. So tinitingnan ko si ganito ba? Sabi ko parang parang nasa kampo ni Tambi.
Ang pinagkaiba lang ni Lacson at saka yung mga vloggers na ganun, ay sinasabi nila DDS sila. Si Lacson, hindi niya sinasabing DDS siya. Pero nakakapagtaka. Masyado siyang mainit. Masyado siyang obsessed kay Gutesa at saka dito sa notaryo. Kaduda-duda na yan eh. Ito pa, tingnan nyo to. Ha? Ito pa, pakinggan po natin ha. Galawang Pinky. Ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino yung sumundo kay Gutesa. Di ba? Okay? Kumuha pa ng CCTV. Kung sinong sumundo kay Gutesa dito sa Senado. Diba? So talagang, parang, teka, sinong nagbulgar? Sino ang tumulong kay Gutesa para ibulgar si Tambi at saka si Saldi? Parang ganun ang dating. Di ba? I mean, yan ang dating sa taong bayan. Even sa akin, yan ang dating. Na si Lacson, pinoprotektahan si Tambi. Dahil init na init siya eh. Dahil nilaglag niya si Tambi. Na nagdi-deliver sila sa bahay ni Tambi. Alam mo yung, again, iilan lang naman ang political vlogger ni Tambi, di ba? Karamihan dyan yung mga hindi naman political vlogger kinuha niya kasi wala silang makuha ang political vlogger eh. Dahil hirap eh. Laglag talaga si Tambi. Yung ugali nitong si Lacson, talagang parang yung political vlogger na babae, yung pa-English na Bisaya. Parang ganyan. Parang pinoproteksyonan talaga si Tambi. Yeah? So gusto niya malaman, teka muna. So kung malaman mo, sino sumundo kay Gutesa, ididiin nyo? Which is si Marcoleta? Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish nila sa CCTV, one of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Sa Senate. So, Ngayon, bagay sa pintuan ng Senate. ano? Sa pintuan, kasi pagpasok, doon pa lang, sa guard, kasi maraming pirma. pirmahan. You have to So, check in eh. para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock, nandun ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Yan. Tingnan mo. Ito si Lacson, parang ginagamit na espiya. O tingnan mo nga kaninong bata yan si Gutesa. Dahil nilaglag ako niyan eh, 'di ba? Parang ganoon, 'di ba? Nilaglag ako niyan, nilaglag niyan si Tambi, nilaglag niyan si Saldi, 'di ba? Tingnan mo nga. Trabaho ba ng senador yung kumuha ka ng CCTV? Trabaho ba ng senador yun na parang nakaprotect ka kay Tambi? Pare-parehas kayo ni Ombudsman. Isipin mo si Ombudsman, Boying. Ang focus, yung Parmali. Bubuksan pa raw yung patungkol kay BP Sara ng impeachment. Yung mga ganun ba? Ang problema natin, nasa ghost projects. Hindi kayo nakakatulong to si Ombudsman. Ito rin si Pinky. Yung imbis na tumutulong para isiwalat yung mga magnanakaw, yan ang ginigipit ninyo. Yan ang hindi ko maintindihan eh. Bakit yaan ang ginigipit nyo? Tumutulong yung tao. Hindi mo trabaho yan. Hindi trabaho ng senador mangunguha ng CCTV. Hindi mo trabaho ipagtanggol at proteksyonan si Tambi di umano. Di ba? Malinis po kasi si Gutesa eh. Bakit? Hindi naman siya obligado mag-testify. Tinaya niya lang yung sarili niya rito. Yung buhay niya at yung buhay ng pamilya niya, itinaya niya dito. Hindi naman siya nagnakaw eh. Hindi siya guilty katulad ng ibang kontraktor. Hindi siya guilty katulad ng ibang DPWH. Wala siyang papakinabangan dito. Kung hindi magserbisyo lang sa taong bayan. Kaya ito, panuurin po natin to.
Ito pag-usapan natin 'tong ano ulit itong patungkol kay Gutesa. Ano naman masasabi ni Depensor dito? Na kasi galing sa kanya yung testigo. Just wanted to backtrack a little bit. When you were talking about attorney Espera, ang sabi mo, taga BJMP siya. Ayan, sino 'tong Espera, Attorney Espera? Ito yung nag-notarize nung dokumento na pinanotarize ni Gutesa. At pagkatapos noon, itinanggi niya, hindi daw siya pumirma, hindi daw siya ang nag-notarize noong dokumento na ipinasa ni Gutesa na na galit si Pinky. Ay, peke yan, peke, peke. Di ba? Oh. So, pati nga yung fakery nga yung tawag niya doon sa tinatago daw ng Marines si Gutesa. Talagang concern siya rito kay Gutesa. Ito naman, hinahabol niya yung notaryo. Ganyan na si Lacson. Kaya dudang-duda na talaga ang taong bayan dito kay Lacson. Taga BJMP daw. BJMP itong si itong notaryo na tinanggi. Anong connection? Ito po. What were you trying to imply with that? Is there anything that you wanted to say about that? Kasi nung initial, actually, to be honest, Pinky, it was a take-off from our Pinky Web ka ano si Pinky Lacson? Sige, diretso. discussion. So, chinek ko kagad, sabi ko, sino kaya itong notary? Na-check ko, Attorney Espera, at siya pala pumasa sa BJMP. Nagtatrabaho siya, siguro habang nag-aaral siya ng abogasya. So, 2021, pumasa siya Habang ng bar. nagtatrabaho, you mean? Nag-aaral siya ng Yes. abogasya. Okay. Habang nagtatrabaho, nag-aaral siya ng law. And then eventually, Ayan, okay. Nag-aaral siya pero nagtatrabaho siya sa BJMP. Habang nag-aabugas siya. Anong connect? napasok siya dito sa law office na to na merong notarial service. Mm-mm. Kaya nga ayoko rin naman siyang gipitin na para bang bakit nyo sinasabing hindi totoo yan. Kasi feeling ko may pressure sa kanya. Diba? The BJMP is under DILG. Yun. Kumonek na, di ba? Yung BJMP, kung saan nagtatrabaho at may record si Espera ng kung saan siya nakatira. In short, kilala siya ng DILG. Okay? Kasi yung BJMP under ng DILG. Connect, di ba? Sino ang Secretary of DILG? Yung kapatid ni Boying na si John Vic. Anong apelyido nila? Remulla. Alam na. Na-connect niya na. Of course. Di ba? Kahit kayo, nagtatrabaho kayo dyan, medyo matatakot ka pag pressure ka sa ibabaw. Itanggi mo yan, itanggi mo yan. Kaya nga anong gusto ni Marcoleta? Imbestigahan natin sa Senado kung totoong hindi siya ang pumirma. Guess who? Guess who? Kung sino ang pumigil. Sino ang pumigil na wag i-guess yung nagnotaryong abogado? None other than your guess is as good as mine. Si Pinky Lacson. Di ba? So ito, sinasabi mo, parang ginisa mo kami sa sarili na yung antika. Sabi mo, peke, hindi mo pinirmahan yan. So, sige, papuntahin mo rito. Imbestigahan natin. Ayaw mong pa-imbestigahan. Pinky! Tapos ito palang ayaw mong pa-imbestigahan na nagsabing peke yung notaryo na hindi niya pinirmahan under kay sa ilalim ng DILG na ang secretary, ang head niyan, wala na. Alam na. Si John Vic, di ba? Okay. At baka naman pinressure tong taong to. At saka, baka naman din simple yung tanong, pirma ba to? Kung secretary lang nila yon or tao nila sa law office, baka naman talagang hindi niya pirma yon. Ayun. Kasi alam nyo naman sa notaryo, di ba? Marami dyan gumagawa. Alam natin yung mga nagpapanotaryo. Secretary lang nila. Ang pumipirma dyan, tinatatakan lang yan. Di ba? Tapos secretary na lang. So pag tinanong, baka naman, tinanong, ikaw ba pumirma dyan? Hindi. Pero yung secretary niya, may tatak yan eh. Di ba? So hindi kasi issue yung notaryo. Kasi pinapalaki lang nila. Ganito po ang style ng diversion. Yung maliit,
palalakihin nila para yung malaki lumiit. Ang gulo mo, Kotsoli. Halimbawa, may issue tungkol sa confidential funds. Yung confidential funds ni BP Sara, ang issue dyan ay 150 million lang yung confidential funds na pinag-uusapan. So yung maliit, anong gagawin nila? Palalakihin nila. Para yung malaki, yung malaking ninakaw na trillion sa ghost projects, mapaliit nila. So hindi nyo mapansin. Yun ang diversion. Exactly, ganyan ang ginagawa ng Dilaw. Ganyan ang ginagawa ni Bongbong na sinasakyan naman ng Dilaw. So, pag tiningnan mo, ay, impeach si Sara. Bakit? 150 million. Hindi ko sinasabing totoo yun. Kasi nagamit naman yan sa tamang paraan. Pero let's assume, hindi. Nakulimbat. Let's go to worst. 150 million? Ang gusto nyong pag-usapan? Loko-loko kayo. Trilyon na yung usapin ngayon eh. Maglalagay ka ng ombudsman dyan para imbestigahan yung Parmali tsaka ito. Eh, itong nakawan, oh. Ang laki, trilyon na. Ganyan. Mapapansin nyo naman sila eh. Yung maliit na notaryo, papalakihin nila. Papalakihin yung issue para yung malaking issue na ninanakaw ng mastermind na pinoprotektahan nila, lumiit. Anong issue natin ngayon? Hindi! Peke yung notaryo. Ang bihira. Anong pakialam ng Pilipino kung peke yung notaryo? Nag-testify na eh. So ano ibig sabihin? Ibig sabihin, inaamin na ni Gutesa na yung nakasulat sa notaryo, ako mismo nagsabi, yun lang naman yung notaryo eh. So ano, halimbawa, peke yung notaryo. Magugutom ba tayo? Ba't tayo dyan nakafocus? Paano? Yung ghost project na trillion, ba't di natin pag-usapan? Di ba? Kasi yan, magugutom talaga tayo dyan. Pare-parehas tayo. At hindi lang tayo, hindi lang ikaw na nanunood, hindi lang ako. Yung pamilya mo at yung magiging apo mo, magbabayad ng utang dahil sa kinukurakot ng gobyernong ito. Tapos gusto nyong pag-usapan, notaryo. Animal. Pero ang point ko, hindi dapat si Gutesa ang biglang tinatarget nila. Hindi dapat si Gutesa at hindi kayo. Kasi posibleng imbestigahan din kayo. Sabi mo nga, Sure. welcome. Hindi, You're welcome. alam mo sa akin, okay lang eh. Di ba? I'm a political figure, I can handle it. Kaya ko silang labanan. Etong taong tong si Gutesa, isang sundalo na nagsilbi sa bansa, isang marino, na hindi kumita. Lahat ng mga witness nila kumita eh. Yung sabi ko, malinis si Gutesa. Tapos, tinataya yung buhay niya. Tapos to si Pinky, ang pinag-iinitan si Gutesa. Hindi niya habulin. Hindi lahat, all his effort, ibigay niya para habulin si Tambi. Kakainis eh, di ba? Yung DPWH officials, bilyon-bilyon kumita. Yung mga contractors, bilyon-bilyon Mismo. kumita. Eto, sundalong nagsilbi sa bansa, nag-retire, nagtrabaho Tapos ang focus, notaryo. sa Dalisakok, nakita ng oportunidad, nagtrabaho kay Saldico. Ngayon, nung nagbabaha, nakita nila, at hindi lang siya, ha, yung grupo nila, ito pala yung mga perang binubuhat natin. Ito pala napupunta yung sinasabing ghost projects, flood control. Yung isang kasama niya, binaha eh. Alam ko yun dahil kinuwento niya yun sa akin a week before na-meet niya si Marcoleta, yung first meeting namin. So, itong taong to nagsasalita dahil sa pagmamahal niya sa bayan. Nagsasalita dahil, iba kung buhay nga, kaya nilang ibigay eh. Ano pa kaya itong magsalita sila dun sa katotohanan? Yun. Di ba? So, tingnan. Kaya naman, hindi ko talaga maintindihan sino ba ang pinoproteksyonan nitong si Pinky. Kayo, sabihin nyo kung, lagay nyo sa comment section, tingin nyo, sino ba ang pinagsisilbihan nito? Si Tambi? Si Bongbong? Taong bayan? Tingnan mo yung sinabi niya, hanggang saan paaabot ang panluloko? Grabihan na ang lokohan sa ghost projects. Tapos ang tatawagin mong panluloko ngayon ang konteksto nito yung tungkol sa kung
tinatago ng Marino etong si Gutesa. Hindi daw tinatago, 'di ba? Alangan namang aminin sa'yo para ka namang hindi naging chief of police, pambihira naman. Ikaw, Lacson, 'di ba? Para ka namang walang kakuwenta-kuwentang, uniform man, uniform person, 'di ba? So, ang issue niya ng panloloko, kung sino nagtatago kay Gutesa instead na itong ghost projects. Well, we cannot blame the people. Kasi Lacson, halata ka. Sobra eh. Sobra yung gigil. Gigil na gigil ka kay Gutesa. Kulang na lang kurutin mo sa singit si Gutesa pag nakita mo. Paluin ang puwet ni Gutesa. Ganun ang dati. Ganun ang datingan mo sa taong bayan. Sobrang gigil ka. Ha? Parang, ay, tinatalo ko ni si Gutesa sa rampahan. Dapat ako ang rarampa. Hindi siya. 'Di ba? Ganun eh. Ang labo mo, Lacson. Kayong magtsuhin. Simula nang pumasok kayo at naposisyon kayo nitong si Tuta Soto, talagang nagka-atse-atse na yung Senado. Nagka-letse-letse ang Senado. Ha? Ang layo lagi ng focus ninyo. Laging palayo sa ghost projects. Laging palayo sa mastermind. Ito pang isa. Palayo. Ito, tingnan natin kung anong resulta ng investigasyon. Dahil closed door ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, pili ang mga detaling nalalaman ng publiko tungkol sa testimonya ng mga humaharap dito. Pero sa 19 na pahinang interim report ng ICI, masisilip ang ilang detaling isinawalat ng komisyon. Sa testimonya ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara, sinabi niyang si dating Representative Saldico ang naging proponent o nasa likod ng nasa 35 billion pesos na halaga ng mga flood control project mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Alcantara, ilang beses siya nagdala ng pera bilang advance kay Ko sa kanyang mga isinulong na proyekto. Sinabi naman ni DPWH Engineer Henry Alcantara na siya mismo ang naghahanda ng kahon-kahon at mali-malit ang pera kay Ko na tig 30 hanggang 50 million pesos. Sa huling delivery ni Hernandez, bago pumutok ang issue sa flood control projects, doon na raw niya nadiskubre ng bahay ni Ko sa isang exclusive village sa Pasig, ginagamit lamang bilang imbakan o taguan ng mga idinideliver. Nakita mo, bahay lang. Sa isang mamahaling subdivision na karamihan, 99% ng Pilipino ni hindi man lang makakapasok o makakatuntong man lang. The worst, makabili man lang ng bahay diyan sa exclusive subdivision na yan. Pero siya, imbakan lang niya ng pera. Parang hindi Pilipino, no? I mean, sa kabila ng paghihirap ng Pilipinas, kilalang exclusive subdivision, tambakan lang niya ng pera. Alam mo, nabubuo na yung kwento. Sa labas, nilalaglag nila si Saldico, pero hindi nila pauuwiin. Para lahat ng bintang sa kanya pumatak, tapos absuelto siya. Kasi nga, kung may sinasabi si Boying na lumalabas sa balita ngayon na hindi dawit, upon investigation, yung preliminary investigation, ay hindi kasabwat itong si Tambi. Lahat ay pinaikot nitong si Saldico. So, nililigtas na nila etong si Tambi. Yan na po ang kwentong lumalabas. Di ba? Kaya nga may humaharang doon sa testigo na si Gutesa para magsalita kasi talagang didiin dito si Tambi. And after Tambi, it's going to be Bongbong Marcos. Imposible naman ang pera ng Pilipinas ay hawak lang ni Saldico. Na hindi alam ni Tambi. Napaka-naib ni Tambi. Napakatanga niya. Tinuro na siya ni Chis Escudero. Tinuro na rin siya ng iba. Tinuro din siya ni Gutesa. Ganyan po kalala. Tapos iba ang focus ng mga tuta. Nililigaw tayo sa mastermind. Na cash kay Ko.
Wala daw mga muebles sa loob at ang laman puro maleta mula sa iba't ibang sources. Ayon rin kay Alcantara, ang mga flood control projects naman kung saan sangkot umano si Commission and Audit Commissioner Mario Lipana para lamang daw protektahan ang mga ari-arian niya at Nico sa Bustos, Bulacan. At ang in charge sa mga ito ay ang engineer na itinalaga ni Alcantara. Ang mga testimonya ni Alcantara, Hernandez at DPWH Assistant Engineer JP Mendoza ang ginamit na basehan ng ICI para pakasuhan ito sa ombudsman ng plunder, bribery, graft at iba pa sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Nakita mo, so niligaw na. Ang issue ngayon, wala na. Wala na, hindi na iimbestigahan si Tambi. Ang unang iimbestigahan si Saldico, si Villanueva, tsaka si Jinggoy. Di ba? Hindi, ulit ko hindi ko alam kung guilty sila or hindi, but di yun ang issue. Nakikita nyo na kung paano nila inilalayo kay Tambi yung usapin. Eto pa, pakita ko sa inyo, isa pang paglalayo. At bukod dito, may naka-assign na banatan, ilayo yung issue kay Saldi. Yung isa, nilalapit kay Gutesa. Dinadivert kay Gutesa. Yung iba naman, eto katulad nitong ICI, dinadivert kay Joel Villanueva at saka kay Jinggoy. Diba? O si Ombudsman naman, gustong imbestigahan si Sara at saka yung Parmali ni PRR. Nakikita nyo nabubuo yung kwento. Pero ito, isang milyonaryo. Ay, bilyonaryo. Hindi pala milyonaryo. Bilyonaryo. Pinag-iinitan. Sikat na artista. Pag-usapan natin. Sikat na artista at sikat na politiko. Ito, isang diversion na naman. Sige, pasok. Ito ang Alphaland Baguio Mountain Lodge sa Tukmo, Amboclaw Road, Itogon, Benguet. Sa tuktok ng bundok na may kabuang lawak na 100 hektarya, nakatayo ang mararangyang log homes. Ayan, ang ganda dyan, log homes. Mataas dito sa Benguet. Mas mataas pa kaysa dito sa Baguio. Alphaland ang pangalan. Anong koneksyon? Mas malamig ang klima dito kumpara sa Baguio City. Ang presyo ng bawat log home ay tinatayag na sa pagitan ng 60 million hanggang 100 million. Yan ang presyo. Actually, yes, pangmayaman. Definitely pang milyonaryo, hindi ko sinasabing ano. But yung ganyang presyo kasi is presyo lang yan sa BGC. More or less ganyan din ang presyo sa BGC. Sa mga Ayala condominium, ganyan din ang presyohan. So, pangmayaman, okay? Yung iba nga, 'di ba, ilan ang bahay sa BGC, 'di ba? Yung iba nga Forbes pa. Sa Forbes po, magmumukha pong mumurahin 'to. Seriously, hindi ganito ang presyo sa Forbes. Okay, so naunawaan, nilalagay ko lang po sa konteksto. Pesos depende sa laki. Sa 6-bedroom log home, 150,000 pesos ang renta sa overnight stay. Base sa website ng Alphaland, nagbukas ang... Gusto ko pa sana mag-check-in, 100,000 plus ang isang gabi. Wag na, wag na, oy. Pero overpriced naman ata masyado yun. Kasi kahit mag-check-in ka sa BGC, na ganyan din ang presyo ng mga condominium, hindi naman ganyan kalaki. No? At anyway, sige, tuloy. Exclusive vacation home sa mga sikat at mayayaman noong 2018. Ayon sa dating miyembro ng Alpha 4 Security na tumangging magpakilala, 2021, nang dumalaw sa Alphaland si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico Castillo. Ayan, so dinikit nila. Okay? Dumalaw si Zaldico dito sa Alphaland. Pinakita nila kung gaano kamahal yon, ang properties dyan, pangsikat na mga tao, tapos pumunta dyan si Zaldico, dalaan chopper. Sige, pasok, tuloy natin. Ang buong pamilya. Sakay sila noon ng Augusta Westland helicopter na nagkakahalaga ng $16 million. May 5-bedroom unit din dito si Benguet Representative Eric Yap. So after ni Zaldico, meron din daw si Yap. Okay, na tinuturo din. Permado ito ng Benguet Provincial Assessor's Office. 525.93 square meters. Tapos, including doon, 31.13 square meters na parking lot. So, one-story building lang siya.
Saan po yan, ma'am? Sa Luwakan, ito. Ang galing mag-imbestiga ng bilyonaryo, no? Sige. Pasok. That is a place where matatagpuan po yung Alphaland. pagbubunyag pa ng informant. May 6-bedroom unit din si Senator Francis Escudero. Yung! Pero hindi raw ito nakapangalan sa senador. So, meron din siyang 6-bedroom. So, madaling salita, dinidi nila 18 million lang, 18 lang ata ang kanyang salin, tapos meron siyang bahay diyan. Yan ang gusto nilang palabasin. Kaya lang hindi naman daw niya bahay. Yan yung inaano ng bilyonaryo. Bagkus ay sa charm of Baguio Lag Homes Holdings Incorporated. Sa records ng Provincial Assessor's Office, walang Alphaland Lag Home Unit na nakapangalan sa senador. At Wala naman palang nakapangalan eh. Bakit binibintang nyo kay Cheese Escudero? 'Di ba? Ang ganda pa ng intro nyo, mamahalin dyan, etc. Si Saldico, tapos si Yap, tapos si Cheese. Ang galing. I know what you did. Basang-basang bilyonaryo. Hindi, ako nagtataka lang Ang galing ng bilyonaryo. Hindi yung channel, yung mga bilyonaryo. Yung mga mayayaman. sa charm of Baguio. Sa pananaliksik ng Billionaire News Channel, Kita mo na naliksik. Ito po ay sinaliksik ng bilyonaryo channel. Hindi balita na nakuha nila. Nagigets nyo? Sinaliksik nila si Cheese Escudero. Ba't hindi nyo naman sinaliksik si Risa Ontiveros? Kasi si Risa Ontiveros may 18 million din na salin. Pero di umano ay nagbabayad to ng milyon-milyon sa mga testigo. Nagbabayad to. May lumabas na testigo na eh. So, bakit si Cheese? Ba't hindi nyo rin imbestigahan si Risa? Ba't di nyo imbestigahan yung iba? Anong issue ng mga bilyonaryo kay Cheese? Di ba? Anong naimbestigahan ninyo, bilyonaryo? Ako'y nagtatanong lang. Anong nakuha ninyo? Para ako napapaisip. Kung nanonood yung editor ko, paki-search mo nga sino may-ari ng bilyonaryo. Medyo, ting! May gumanon sa sa utak ko. Hindi ko sila pinagbibintangan. Pero, medyo, medyo may tayo diyang naramdamang konti. Kayo, sa tingin ninyo? Ano masasabi niyo? Hindi ko po pinagbibintangan ng bilyonaryo. Napakagaling ninyo, bilyonaryo. nakita sa website ng Alphaland Corporation na kasama sa mga board of directors si Senator Francis Escudero. So may kasama siya sa board of directors. Pwede naman 'yun. 'Di ba? Honorary. Anong tawag nila doon? Kasi pag sikat ka, ganun talaga. 'Di ba? Yung iba nga kahit di naman talaga miyembro, pinagme-member dahil siyempre, cheese 'yan. Asawa pa niyan si Hart. Official FB page ng Alphaland, makikita rin ang larawan ng senador, ang kanyang asawa na si Hart Evangelista at ilang pang individual na dumalo sa kaarawan ng aktres at ng wedding anniversary ng dalawa noong February 28, 2020. Isipin mo, pati wedding anniversary na imbestigahan ng bilyonaryo. Ang galing-galing. Kayo na kaya ang Blue Ribbon Chairman. Tanggalin nyo na si Lacson. Walang naiimbestigahan si Lacson eh. Masyadong tawag dito, obsessive sa notaryo. Obsessed na. Ang galing ng bilyonaryo. Sige, so bawal dyan? Bawal ng Kasi tatandaan po natin. Si Hart po, artista. Malaki po ang pera niyan. Mayaman na yan bago pa niya naging sila ni Cheese. 'Di ba? At sa tingin ko, wala. Alam mo, yung mga mayayamang vloggers, kaya nga bumili ng bahay dyan eh. 'Di ba? Definitely hindi ako 'yun.
Mahirap tayo. Pero yung ibang kilala, 'di ba? Yung mga may toyo, yung mga gano'n. Kilala nyo naman sila. Kaya nilang bumili diyan. Kung mag-a-anniversary lang diyan, kayang-kaya po. Hindi mo kailangan maging hindi mo kailangan magkaroon ng ghost projects para magka-anniversary ka diyan. Pambihira naman. Yung medyo pipitsugin, o hindi naman siguro pipitsugin, mga middle class na businessman, kayang magkaroon diyan. 'Di ba? Magkano lang? I mean, para sa akin malaki 'yan. Pero sa mga negosyante, artista, siguro 90% ng artista kayang kumuha diyan, eh. Pambihira naman kayo, oh. Hindi naman 'yan parang chopper na private jet. 'Yun medyo questionable na 'yun. Iba na presyo ng private jet, iba usapin na 'yun. That is billionaires territory. Pero yang ganyan, ordinaryong negosyante, ordinaryong artista, sikat na vlogger, kaya diyan. Pambihira naman kayo. Nagpadala ng mensahe ang BNC kay Senator Escudero para humingi ng pahayag tungkol dito, pero hindi pa siya sumasagot. Yun, Sa isa pa Alpha to. lang din ikinasal noong July 28, 2023 si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at ang aktres na si So ano na masama kung diyan ka kinasal? Baka yung kapitbahay namin kayang ikasal diyan. Pambihira naman kayo. Hindi pa naman Forbes Park tong lugar namin. 'Di ba? Napakalayo pa namin sa isang matatawag na elite na subdivision. Middle class subdivision lang. Magkano lang ba anuhin mo diyan? Yung iba nga nagdidibu pa, eh. 'Di ba? Pambihira naman kayo. Ito pa, artistang sikat. Naman, pambihira. Ang issue, ang dami niyong issue. Teka muna, bilyonaryo. May tanong lang ako. Naimbestigahan niyo ba ng ganyan si Tambi? Tanong ko lang. Naimbestigahan niyo ba ng ganyan si Yeda? Si Ontiveros? Bakit hindi niyo rin imbestigahan si Kiko Pangilinan? Artista rin yun, eh. Napupunta na tayo sa usaping artista, eh. Artista rin yung asawa nun, eh. Ba't hindi nyo kaya halughugin din yung buhay? Magkano lang ba ang SALE noon? Kung hindi ako nagkakamali, kung tama ang dinig ko, 22M lang. Ang daming issue, eh. Kaya nyo bang i-connect yan sa na sila ay contractor? At the same time, politiko ng ghost projects? Yung contractor nga, hindi nyo maimbestigahan, eh. Na sila mismo may-ari nung eh. Congressman na, contractor pa. Maine Mendoza. Base sa record ng Provincial Assessor's Office, walang pag-aari ang mambabatas sa Benguet. Ayun naman pala, wala naman pala silang pang-aari, eh. Kinasal? Wow. Yun lang. Pero ayon sa aming informante, May informante pa sila. Informante ng bilyonaryo. Wow. Hindi ako nagsabi sila. Parang lang. Hindi informante ng pulis, ng ICI. Hindi informante ng ombudsman. Walang confidential funds. Informante ng bilyonaryo. Palakpakan tayo dyan. Kakaiba. 5-bedroom unit sa Alphalan si Congressman Atayde. Alam mo, kung sakaling totoo, pagpalagay natin may 5 bedrooms dyan, pambihira, artista. Artista yung asawa din. Extraordinary ba yun? O common yun sa artista? Hello? Huwag naman tayong tanga. Alam naman natin ang lalaki ng kita ng artista. Magkano lang yan? Presyong BGC lang yan. Yung iba nga artista sa Forbes nakatira, eh.
Yung iba pa nga, alam namin malapit. Hindi naman malapit. Medyo malapit sa amin kaya naririnig namin kung sino yung mga nakatira sa Ayala, Alabang. Oh. Di hamak mas mahal ang bahay sa Ayala, Alabang. Inisyuhan nyo ba? Ay, hindi naman politiko yun. Ang point ko, kung artista lang ang pag-uusapan, panis yan. Kung yung iba nakakabili sa Ayala, Alabang. Yung isa nga kakilala namin, asawa lang ng politiko. Oh, kaibigan niya nila Bongbong. May bahay sa White Plains, may bahay sa Ayala, Alabang. OA nyo, ang OA nyo. Hindi artista yun, ha? Hindi pa artista yun. Paano kung artista pa, tas may politiko? Naman. Para sa Agenda, Dobby D. Guzman, So, ang tanong, may proof ba sila na bahay nga to ni Atayde? May proof din ba sila na may bahay dyan si Cheese? Okay? Kasi, according sa informant nyo yan. But your informant at saka yung ebidensya, magkaiba po yan. At kahit nga sabihin nating totoo, and so what? Bilyonaryo, balik tayo dun sa ghost projects. Ha? Hindi ko inaano yung bilyonaryo. Baka naman tama sila. Baka ako mali. Di ba? Pero, I choose. We choose. Kaming banateros, banateras, DDS, we choose to focus on the mastermind. Kasi kung iimbestigahan natin yung mga bubwit na meron naman talagang capacity, especially sikat sila at may asawa pang artista, dati nang marangya ang buhay, lumalayo tayo dun sa totoong issue. Dahil sa kalokohan nating palipat-lipat ng issue, nakakawala yung mastermind. Palabas na nga ng bansa dahil may sakit daw. Tatangayin na pera natin noon. Diba? Ano ba sinabi ni Cheese? Diba? Tinuro niya na si Tambi. Pambira, diba? Nakikita niyo yung issue. Alam mo, hindi ko pinagtatanggol dito si Atayde. Hindi ko rin pinupuntanggol dito si Cheese. Hindi ko rin pinagtatanggol si Diskaya, si Villanueva, si Jingo, hindi. Pero focus tayo dun sa mastermind. Kasi masyadong halata na inilalayo tayo sa mastermind. Kung isipin mo, may informant pa sila. Hindi din naman nila inimbestigahan. May naimbestigahan ba silang Pinklawan? Di ba kayo nagtataka doon? At walang naiimbestigahan Pinklawan. Wala silang informant. Di ba? Parang safe na safe ngayon ang Pinklawan. Alam mo, yan yung sinasabi. Exactly. Ang ganda ng pagkakabanggit dito ni anong pangalan nito? Cayetano. Etong mastermind, mayayaman to. Sobrang dami ng pera. Kaya pati daw media, politiko, at kung sino-sino pwedeng bayaran. Guguluhin yung investigasyon. Napapansin nyo? Ang gulo ng investigasyon pag ganun-ganon. Palayo sa mastermind. Yan po yan. At ang style daw nila ditong gagawin, ibabaling sa sikat. Kasi nga, sikat yung mga senador. If you compare them, kasi national to, national position. Di ba? Hindi katulad ng congressman, distrito yan . So, ang bumoto sa senator, buong bansa. Kaya sikat. Mas sikat sila kaysa congressman. Totoo naman yan. That is public knowledge. Lalo na, kung senador ka, tapos may asawa kang artista, mas sikat ka pa. So bakit kailangan ng sikat? Para may divert. Kasi pagka binanatan mo yung sikat na senador, tapos may sikat na asawa, divert talaga ang mangyayari. No, hindi na pag-uusapan yung mastermind. Intindihan nyo kung gaano nila ginugulo to. Ito po, next, tingnan natin. Ito, isang maliwanag pa na isa pang diversion. Kamara naman. So may nag-aasikaso na ombudsman, may nag-aasikasong Blue Ribbon Chairman, di umano, may nag-aasikasong media, may nag-aasikasong kamara para i-divert ang issue. Sabi nga ni Cayetano, para guluhin ang investigasyon. Ano naman ang issue ng kamara? Dolomite. Pambira.
Banateros, Banateras, DDS, wag po tayong papaloko sa ganito, ha? Basang-basa na natin yung gusto nilang mangyari. Basang-basa na po sila. Yan na po ang script talaga nila. The end goal, to delay this para makalimot ang taong bayan tapos may divert sa Duterte. O ito, investigasyon ng Kamara sa Dolomite Beach sisimulan na sa Nobyembre. Isipin mo yung investigasyon sa flood control projects, sa ghost projects hininto ng Kamara. Tapos, ang itutuloy nila, sisimulan na investigasyon Dolomite. Pambira. Anong gusto nyo gawing Kamara? Ibalik yung basura? Pumangit ulit yung Dolomite? Ang ganda oh! For how many years? Naaalala ko yan. Kasi dati, yung kapatid ko, si Banat Bay, dinadala dyan ng tatay ko every weekend. Kasi may asthma. Maganda pa ang hangin dyan before. Nung bata pa kami. Gigising sila maaga, hindi ako sumasama. Para makalanghap. Yan po ang prescription ng doktor. Pagkatapos nun, mga ilang taon lang nakalipas, pangit na. Mabaho na dyan. Puro basura na. So for how many years? Siguro 50 years. O 40 years lang, 40 lang. Pambira, hindi pa naman ako 60. 40 years. Mga ganon. 45 years. Nilinis ni PRRD. Tapos itong Kamara, sinisilip. Parang gusto nilang babuyin ulit. O sige, pangit yung Dolomite. Pangit siya malinis. Balik natin ang basura. Diba? Ang layo ng usapin eh. Yan yung sinasabi ko na yung maliit, pinapalaki nila para yung malaki, yung mastermind ay mapaliit. Ililigaw tayo. Ang dami na nilang diversion. Itong mga diniscuss natin, all diversion. Nabanggit ba nila yung mastermind? Napunta sa notaryo. Napunta sa artista. Napunta sa senador. Napunta sa Dolomite. Ligtas si Tambi. Even Bongbong Marcos. Ang gago, no? Swak sa banga yung sinabi talaga ni Cayetano. Guguluhin ang investigasyon because they have the money. And now, more or less, alam natin sino ang mukhang pera. Mag-iingat po tayo. Ha? Huwag tayong papayag. Kaya nga po mapapansin ninyo, lagi kong panawagan, balik tayo sa mastermind. Balik tayo. Di ba? Balik tayo sa usapin ng magnanakaw sa flood control projects ngayon dahil ngayon po nangyari ang ghost projects. Doon po tayo mag-focus. Pag nilayo na po dyan, pinoprotektahan si Tambi. Yan ang aking opinion. Yan ang opinion ng milyong-milyong taong bayan. Basta, paano mo nalaman? Kita mo naman. Magbasa kayo sa ano. Punta kayo social media, makikita nyo naman. That is very obvious. Diba? So maraming salamat po sa mga nanood. Hopefully, sa mga sumusubaybay ng vlog ko ay makapanood kayo simula't simula hanggang matapos. Ha? And sana po ay naglalabas po tayo ng mga 2 to 4 vlogs a day. Sana po ay masuportahan ninyo. Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan. Napaka-importante ng like. Pag-like nyo kasi mas kinakalat po ito ni YouTube. Pero higit sa lahat, mas importante ang iyong pag-subscribe. So sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel, Coach Oli News PH, pindutin nyo po yung subscribe button. Maraming salamat po. God bless everyone.